Isang panibagong grupo na naman ito mga ka-teach ang nagpasa sa science area nila. Kung mapapansin natin dito sa kabilang side, ito na yung nasa video, parang hugis, banga, pero deform siya. Kaso nga lang, ang video ni sir, dikit. Dapat nakabalagbag para makita natin ang buong plastada sa lugar. Patayo kasi yung video niya eh. Ganun pa man, basahin pa rin natin ito. Doon pala sa ibang kasamahan natin, naka-subscribe doon sa Code Reader MMS na YouTube channel ko. Wala na yun mga tits. Ulitin ko ulit, wala na yung Code Reader MMS. Ito na yung bago kong YouTube channel. Code Reader at may kanji na sign ng gold. Paki-subscribe na lang. Okay, ito na sir. Bigyan na natin si sir ng gabay at payo kung ano ba ang dapat gagawin dito sa site niya, sa sign niya. Para sa akin, halatado talaga itong man-made. Base pa lang sa hugis ng batong ito na deform na parang banga na may takip. Iguhit muna natin para maintindihan ni sir. At mayroon pang dugtong dito sa baba. Ang ganitong klaseng mga sign, nagre-representa ito sa isang lugar na may nakabaon. Pasok ito sa landmark sign, tulad ng malalaking bato, big boulder, o kaya yung mga lumang punong kahoy. Ito na yun. Dahil nandito sir, ang target area or target location base dito sa mga dot na ito. Isa, dalawa. Ito yung target location na hanapin mo. Pero pagdating doon sa target location na yun, malamang itong mga dot na ito, mga butas na yan, mga counter sign yan, tulad ng mga lumang punong kahoy, o di kaya mga malalaking bato. At doon ka rin kukuha ng base para sa pagsunod sa ibang target sa lugar. Kasi kung tutusin, hindi lang nag-iisang butas ito eh. Isa, dalawa, tatlong target location or treasure site na nasa taas ng bundok na patag. Pero hindi naman masyado patag kasi ang patag, flat ng ganito, ganyan. Ito parang tambihas ang load lock position eh. Parang medyo padaos-dos ang plastada sa lugar. Parang pag ganyan ba? Ang patag, ganyan mga katits. Or tanggalin natin. Para maintindihan sir, ganyan yung patag. Pero itong guys sir, parang pag ganyan ang plastada sa lugar. Oh. Ganyan, pababa. Base dito sa ibabaw ng batong ito. At mag-ulitin natin. Ang plastada sa lugar, pag ganyan. Nasa taas ito sir. Bawat area may target dyan o reference marker, counter sign. Tulad ng isang halimbawa, nandito yung malaking bato. Pero makikita niya sa unahan ito eh. Nandito yung malaking bato. Ito naman, lumang punong kahoy. Mga ganun ba? Yan, lumang punong kahoy. Ito naman, pwede ring mga bato na nagkukumpul-kumpulan or nag-iisang bato. Pero, simula sa sign na ito, or itong batong ito, nasa bandang taas yun or banda doon sa unahan. Diyan banda. Hindi magkalayo ng mga 50 meters ang sinasabi niyang location ng reference marker or target location na kailangan mong puntahan. Mas hindi na rin magkalayo eh. Nasa unahan. Blood nito, parang hugis pa ito. Ayan siya. Pasok ito sa Trail Treasure Travel Indeed. Ayan siya. Nakaharap doon sa unahan. Papunta doon.
Yun ang kailangan. Itong sign mo kasi, sir, nagpapasunod dito ng ano eh. Mga sign na nagpapasunod pa sa ibang sign na kailangan mong sundan. Pero may sinabi rin siyang dito sa paanan ng bundok. Itong mga guhit na ito mga katitso, ito yung bantayan ninyo, yung ganitong lining. Ang tinutukoy niyan sa paanan ng bundok sa baba, ibig sabihin, klaro naman dito sa plastada sa area ni Sir, parang ganito ang forma niyan. Ganyan, bundok yan. Ngayon, mayroon talaga siyang paanan. Ibig sabihin, ang paanan niya, yung flat area na ganito. Nandito yung flat area sa baba. Ayan yung flat area niya. Ito na yung sinasabi ng lining na ito. At sa babang bahagi ng bundok, may sinasabi siyang malaking daanan ng tunnel. At ito na yun. Yun, tanggalin mo natin Yan, daanan yan ng tunnel. Nasa babang bahagi sa flat na area. Ito, paanan to ng bundok or level sa baba. At may daanan ng tunnel. Ito na yun. Alam ko nakasarado itong daanan ng tunnel na ito eh. Tanggalin na natin. Tanggalin na natin yan. Nakasarado itong daanan ng tunnel eh. Ito, putol. Pero, ang kailangan din sundan kung saan siya nakaharap, ang butas na ito. Papunta dyan sa baba. Yan. Or pababa dyan. Or dyan banda sa baba. Nandyan yung sinasabi ng daanan. Pero may sinabi pa siyang spot deposit. Yung butas na yun. Nandyan dyan sa bahaging baba din. May giveaway ito or may giveaway itong area ni Sir. Si biro mo. Or biro na ng assign na ito. Daanan sa paanan ng bundok. May sinasabi siyang butas sa taas. Giveaway ito eh. Sa ibabaw ng daanan ng tunnel. Naku, magandang masundan sana ito, sir. Itong sign. Ano kayang mayroon din sa unahan? Kasi susukatin ang lalim nito kung saan siya nakaharap sa direksyon na yan. Yun ang given distance niya. Kung may counter sign man siya. At mapapansin rin natin, itong paa na ito, maliit na paa, nakaharap doon sa unahan, papunta doon. Pero ang counter niya, papunta rin dito. Kung saan nakaharap yung butas na ito. Ibig sabihin, may pinanggalingan ng paa na ito. Positive itong i-resero. Para sa akin, ito ang unahin sa Yan. Ang butas din nakaharap dyan. Ang counter niya papunta doon sa taas. Ganon din ang butas na ito. Papunta din sa taas. May lining pa sa baba. Ulitin ko. Lining na ito. Ibig sabihin, paanan ng bundok. At nasa ilalim ang butas. Ayan Ibig sabihin, kailangan pang maghukay para makuha ang entrada ng tunnel papasok sa bundok na ito. Papasok diyan sa loob. Pero ganun pa man, ulitin ko, dapat ito ang mauna. Okay, i-review na lang natin itong area mo, sir. Baka makatsamba tayo ng giveaway. At huwag mo akong kalimutan. Para sa akin, giveaway talagang sign ito At saka yung paa na ito na galing dyan sa area na yan, sa baba na yan. Ang counter niya paakyat. Review na lang natin ito. Okay, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-teach.